dahil sa pag-attend ko sa isang binyag kung saan naging ninang rin ako, ay nagkaroon ako ng maraming kumpare, kumare, at mga kaibigan kagaya nila Trevor, Julian, Larry at Agnes. Ang apat na ito ang pinaka naging malapit sa akin noong araw na iyon. At kalaunan nga ay naging asawa ko ang isa sa kanila, si Larry. Pagkarating ko pa lang sa simbahan at naghihintay ng oras ng seminar, ay agad kong napansin ang isang gwapo, matipuno at matikas na lalaki. Parang mala Robin Padilla ito kung kumilos. Iyon bang may pagkapresko tingnan ang mga kilos. Pero kapag nakausap mo ay malalaman mong napakamaginoo pala kahit sa pananalita. Ito ay si Trevor. Maaaring magtataka kayo kung bakit hindi si Larry ang lalaking una kong hinangaan doon. Itong si Larry kasi ay tila kabaliktaran ni Trevor. Tahimik lang, mahinhin ang boses kung magsalita at hindi pa bibo. Kabaliktaran ni Trevor. Doon pa lang sa simbahan ay nakilala na namin ang pangalan ng isa't isa. Pero mas lalo kaming naging close noong naroon na sa bahay ng kaibigan namin na si Arlene. Siya ang nanay noong batang bininyagan. Pagkarating kasi sa bahay nila ay hindi lang kami basta ipinakilala ng simple. Binigyan niya pa kami sa kaunting detalye o background ng bawat isa sa amin. At lahat nga kami na ninong at ninang ay mga dalaga at binata. Kahit si Trevor ang kursunada ko sa event na iyon, hindi ko naman ito nakausap ng matagal dahil may isa rin sa mga bisita ang mas makapal ang mukha na hindi na talaga siya pinakawalan. Talagang sa buong event ay halos sila ng dalawa ang nag-uusap. Ako naman ay si Larry ang nakikipag-usap sa akin kaya hindi rin ako na out of place. Kalaunan ay naging magkakaibigan na kaming 5. Siya nga pala, ako si Myra. 23 years old lang ako noong panahong iyon. Kung itatanong nyo naman, ang personal characteristic ko, masasabi kong hindi naman ako sobrang ganda. Nasa katamtaman na antas lamang. Iyon nga lang, gifted ako sa bagay na yun. Kaya nga iyon ang madalas mapapansin sa akin sa unang tingin. Conscious din ako sa figure ko. Kaya maingat ako sa mga kinakain ko na siyang dahilan kaya hindi ako kailanman naging mataba. 5'7" ang aking tangkad at may bewang na 26. Mahaba ang buhok, maputi at may pagkamistisa ang itsura. Kahit paano ay may imagine nyo na siguro ang itsura ko. Matapos noong binyag ay nagkaroon pa ng ilang mga pagkakataon na lumalabas kaming 5 para gumimik. Iyon nga lang ay hindi na ako makaporma kay Trevor dahil kasama niya na palagi iyong babaeng si Patricia tuwing gumigimik kami. Kaya naman nawala na talaga ako ng pag-asa sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan na pagkakaibigan ay nanligaw naman sa akin si Larry at kalaunan ay sinagot ko na rin at naging asawa. Maaaring second choice ko si Larry pero hindi naman ako nagsisi dahil mabait naman ito at responsableng tao. Iyon nga lang, malaki ang agwat ng edad sa akin. To be exact, ay 10 years. Walang problema sa akin iyon noong simula dahil ika nga, age doesn't matter. Pero ang problema, dahil maagang nag-develop ng diabetes at high blood pressure si Larry, dahil na rin sa pagiging obese nito, doon na naapektuhan ang kanyang performance bilang isang lalaki. Kalaunan kasi ay hindi na marunong magalit ang kanyang sandata.
Kahit pa anong pagpapaganda ang gawin ko ay baliwala at kahit pa gaano katagal na pagsiservisyo ang aking gawin, palagi pa rin talagang lantang gulay. Kaya naman doon na kami nagkaproblema. Hindi naman masasabing mahilig ako sa bagay na iyon, pero may pangangailangan rin ako bilang isang babae. Lalo at bata pa ako. At iyon ang madalas maging dahilan ng pag-init ng aking ulo. Nabalitaan kong nag-abroad si Trevor. 5 years daw ang contract sa Saudi. Medyo nabawasan na rin ang get-together naming magkakaibigan. Hanggang sa isang araw na sabihin sa akin ni Larry, Dumating na raw si Trevor galing abroad ah. Nagpapaalam kung pwede raw bang dumalaw dito sa atin. Kasama niya rin sila Julian at Agnes. Sabi ko naman, ganun ba? Walang problemahan, kailan ba daw? Sa Sabado. Kapon lang kasi siya dumating at uuwi muna sa kanila sa Dagupan. At babalik na lang rito sa Sabado. Nice! Sabihin mo, pasalubong natin ah. Ay, oo, meron daw Han. Nasabi niya na. Dahil sa mga sinabi ni Larry, ay bigla akong nabuhayan ng loob. Nakaramdam ako ng kakaibang excitement na muling makita ang aking crush. Pero walang ibang nakakaalam na crush ko si Trevor. Hindi naman kasi ako bulgar na tao na ikinukwento pa sa iba ang nararamdaman. Sumapit ang araw ng Sabado. Naunang dumating sina Juliana at Agnes. Nagulat ako dahil malaki na ang tiyan ni Agnes. Sila rin kasi ni Julian ang nagkatuluyan at nabuntis na pala ito. Bago mag 12 ay dumating na si Trevor. Maraming dalang pasalubong para sa amin. Agad iyon nagbigay ng pera kay Larry, pambili ng alak at mga pagkain. Kaya nagmukhang may handaan sa bahay sa dami ng pagkain. Isang bilaong pansit, 30 pieces na barbecue, 2 lechong manok, sisig, maraming alak at soft drinks. At meron pang cake para sa late celebration raw ng birthday ni Trevor. Kaya kinantahan rin namin siya ng birthday song. Maghapon kami nag-inuman, pero syempre, San Mig Light lang ang iinumin ko. Hindi ako pwedeng malasing agad dahil ako ang nag-aasikaso sa kanila. Si Agnes naman ay taga-kanta at taga-tawa lang. Hindi kasi pwedeng uminom dahil buntis. Noong sumapit ang pasado 5:00 at malapit nang magdilim ang paligid, ay nagpaalam na sina Agnes at Julian. Sabi naman ni Larry kay Trevor, Oh pare, wag mong sabihing uuwi ka na rin. Ang dami mong biniling alak kaya hindi pwedeng umuwi. Sabi naman ni Trevor, Hindi na ako pwedeng umuwi pare. Lasing na ako at magdadrive ako ng sasakyan. Baka kung saan pa ako makarating. Sabi naman ni Larry, Walang problema pare. 2 naman ang kwarto rito sa bahay namin. Bakante ang kwarto sa ibaba dahil sa taas naman kami natutulog. Ganun ba? E di tamang-tama pala. Dahil dito na ako makikitulog. Ipinagpatuloy namin ang inuman, pero ako ay San Mig Light pa rin ang iniinom ko at paunti-unti lang rin. Pasado 8:00 ay lasing na si Larry. Humihilik na ito habang nakasandal sa sofa. Kaya kami na lang ni Trevor ang nagkukwentuhan. Nagtataka lang ako dahil panay ang sabi niya noong maaga pa na lasing na siya. Inabot na lang ng paglubog ng araw ay ganun pa rin naman ang itsura niya. Tila hindi tinatabla ng alak. Inisip ko na lang din na baka matibay siya sa inuman. Mabuti na rin iyon dahil may kakwentuhan pa ako. Trev, kamusta kayo ni Patricia? Basag ko pa sa katahimikan. Naku, matagal na kaming nagiwalay.
2 buwan pa lang siguro ako noon sa abroad ay nabalitaan ko na agad na meron ng ibang kinahuhumalingan. Kaya hindi ko na rin ikinulong pa sa relasyon namin. Hindi ko rin naman siya mamomonitor dahil nasa abroad nga ako. Tsaka nai-stress lang ako kakaisip kung nasan siya tuwing gabi. Minsan kasi tinatawagan ko ay sasabing nasa bahay lang siya. Pero may tunog ng sasakyan akong naririnig. Malayo naman ang bahay nila sa kalsada. Kaya ibig sabihin, madalas na talaga siyang nagsisinungaling sa akin. Ganun ba? Sayang naman pala. Ang ganda pa naman nun. Nako, kung makapuri ka naman. Ang totoo niyan, mas maganda ka pa sa kanya, di hamak. Kalahati lang ang ganda niya kumpara sa'yo, no? Sus, pinubola mo na naman ako eh. Hindi siguro naman nakikita mo rin ang sarili mo kapag nananalamin ka at alam mong hindi ako nambobola lang dahil totoong napakaganda mo. Siya nga pala, bakit hanggang ngayon hindi pa kayo nagkakanak ni Larry? Nagpa-check up na ba kayo? Oo, nasa kanya kasi yung problema eh. Dahil sa pagiging obese niya at diabetic, kaya hirap siyang makabuo. Naku, sayang naman pala. Kung akong naging asawa mo, aanakan na kita ng marami, no? Siguro 5. Sunod-sunod para naman dumami ang lahi ng maganda at gwapo sa mundo. Hindi ko alam kung bakit tila nagiinit ako sa mga sinasabi ni Trevor. Lalo na noong sabihin niyang, paano ang pangangailangan mo? Natutuganan ba niya? umiiling lang ako at diretsyong sagot. Actually, hindi ko na maalala eh kung kailan ko huling naranasan na makontento. 2 taon pa lang kasi kaming mag-asawa ay na-diagnose na siya ng diabetes at kailangan na nga agad ng maintenance. Kaya magmula noon ay napakatamlay na talaga palagi ng mga gabi namin. May mga pagkakataon na nag-agawa namang lumaban ng kanyang pag-aari. Kaso 2 hanggang 3 minuto lang. Kaya hindi rin natatapos. Nakaka-bad trip nga ang ganun eh. Nakita kong seryoso ang titig sa akin ni Trevor. Tapos sinabi niyang, Myra, saan yung kwartong tutulugan ko? Ilalapag ko lang muna ang bag ko ron at magpapalit din muna ako ng t-shirt na presko. Mukhang natuyuan na ako ng pawis dito sa suot kong polo shirt eh. Sige, alika at ihahatid kita. Wika ko pa at nauna na akong nagtungo sa silid dahil hindi ko maalala kung nakapaglagay ba ako ng unan roon o kung nalagyan ko ba ng bedsheet. Pagkapasok ko sa kwarto ay nakita kong may sapin naman pala ang kama. Tapos, yung mga unan ay nasa ibabaw ng aparador kaya ikinuha ko at inilapag sa kama. Noong lalabas na sana ako ng silid ay nagulat pa ako noong salubungin ako ni Trevor. Masyado siyang malapit sa akin na halos ilang pulgada na lang ang distansya ng mukha namin. Mahina siyang nagsalita. Myra, gusto kitang tulungan sa problema mo. Kahit ngayon lang, pumapayag ka ba? Hindi ako nakasagot sa pagkabigla. At nagtatalo ang isipan ko kung papayag ba ako o hindi. Pero agad niyang tinawid ang distansya ng aming mga labi at agad inalis ang mga nakakasagabal. Hindi ko rin alam kung bakit. Imbis naman laban ay ibang laban ang ginawa ko. Lumaban ako at sinimulan ko na rin siyang serbisyuhan ng buong puso. Alam ko kung gaano na ako kauhaw sa bagay na iyon. Hindi lang iyon about simpleng pagkauhaw, kundi isang malaking pangangailangan na taon na ang binilang na hindi natutugunan. Kaya naisip kong mukhang iyon na ang kasagutang hinahanap ko. Hindi man permanente pero pwede na rin. Pareho kaming pawisan, pagod at hinihingal matapos noon.
Grabe ang panginginig ng aking mga tuhod, pero pinilit kong bumangon at magtungo sa banyo para maglinis ng katawan. Baka kasi magising na ang aking asawa. Pagkabalik ko sa sala ay mahimbing pa rin ang tulog ni Larry. Kaya pinatay ko na ang video okay at nag-on na lang ng mahinang music sa radyo. Nagligpit na rin ako ng aming pinag-inuman. Noong silipin ko naman sa kwarto si Trevor ay nakatulog na siya. Pero nakapagbihis naman ng damit at shorts. Halos hindi maalis sa aking labi ang ngiti habang naguhugas ako ng mga plato. Hindi ko alam na darating ang araw na iyon na magagawa kong danasin ang bagay na iyon sa ibang lalaki. Kahit naman uhaw ako ay hindi naman ako nagtangka na magkagusto o hanapin ang bagay na iyon sa iba. Sadyang ibinigay lang ng pagkakataon sa akin si Trevor para bigyang katuparan ang matagal ko ng dasal na maranasan. Sumapit ang 10:00 ng gabi, hinayaan ko na si Larry sa sala. Hindi ko na siya kayang buhatin papaakyat sa kwarto namin lalo at napakataba niya. Halos sakto lang ang lapad niya sa hagdan papaakyat. Kaya hindi ko na siya pwedeng madala sa itaas kung ganoon nalasing. Naglock na ako ng mga pintuan tsaka umakyat sa silid namin ni Larry. Inakala kong agad akong makakatulog dahil sa nakainom kaunti at napagod sa ginawa namin ni Trevor. Pero nakatulog lang ako ng 1 oras mahigit dahil noong tingnan ko sa relo ay pasado 11:00 pa lang. Tapos hindi na ako makatulog. Hindi mawala sa isip ko si Trevor. Parang gusto ko siyang puntahan muli sa kwarto sa ibaba para gawin niya ulit iyon sa akin. Pero nakakahiya na iyon. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata pero inabot na lang ako ng 1:00 ay gising pa rin talaga ang diwa ko. Kaya naisipan kong bumaba para uminom ng malamig na tubig. Sakaling antukin na ako kapag nalamigan ang buong sistema. Pagkababa ko ay nagulat ako nang biglang may umakap sa akin mula sa likuran. Hindi ka pa rin ba makatulog? Ako rin eh. Naiisip kasi kita. Paglingon ko ay si Trevor iyon. Ano ba Trevor? Baka makita tayo ng asawa ko. Makita eh. Ikita mo nga. Dinig hanggang dito yung hilik niya. Parang tunog ng barkong magpapaalis eh. Hindi ko muna siya sinagot at uminom muna ng malamig na tubig. Naglagay rin ako ng tubig mula sa baso at inabot sa kanya. Tinanggap niya naman iyon at uminom rin. Saglit kami nagkatitigan tapos hinila niya ako sa kamay at dinala sa itaas. Tama siya. Noong madaanan namin ang sala ay napakalakas nga ng hilik ni Larry. Walang takot kaming nagtuloy sa kwarto naming mag-asawa sa itaas at muling ginawa ang bagay na iyon. Pasado 3:00 ng madaling araw noong iwan ako ni Trevor sa silid namin ni Larry. Hindi ko rin naman magawa pang bumaba para maghugas dahil latang-lata ang pakiramdam ko at nanginginig ang aking mga tuhod at binti. Hindi ko na nga namalaya na nakatulog na ako agad ng mahimbing. Mabuti at dinamitan naman ako ni Trevor bago siya bumaba. Kinabukasan, pasado 9:00 na ako noong magising. Pagkababa ko ay naroon si Larry sa sala, nagkakape. Sabi niya naman, Mahal, pahingi ka ng paracetamol. Sobrang sakit ng ulo ko sa hangover eh. Napasobra talaga ako ng inom. Sabi ko naman, anong oras ka na nagising? Ngayon lang mahal, kagigising ko lang din eh. Tsaka wala na pala si Trevor. Pagkagising ko eh, umalis na yata.
Tatango-tango lang ako pero may kinikiliti sa pagkatao ko kapag naririnig ko ang pangalan ni Trevor o kahit ang maalala siya. Walang kaalam-alam ang asawa ko sa mga nangyari. Noong sumunod na linggo ay nagulat ako noong dumating ng 10:00 ng umaga sa bahay si Trevor. "Oh Trevor, ba't narito ka? Wala pa si Larry. Baka 12:00 pang dating noon." Oo, alam ko. May usapan kasi kami na pupunta kami ng pier. Alam ko kasi ang bagsakan ng mga original na sapatos roon. Gusto niya raw magsimulang mag-jogging para pumayat. Kaya sinabi kong sige, ibibili ko siya ng bagong sapatos sa pier. Pa-Christmas ko na rin sa kanya. Bakit masyado ka naman yatang maagang nagpunta? Kasi para ikaw munang maasikaso ko habang narito pa ako sa Pinas. Ano ka ba? Wag na Trevor, tama na yun. Baka mahuli na tayo eh. Wika ko pa pero hindi ako makatingin sa mga mata niya. Sabi niya naman, Sige, tingnan mo ako sa mga mata. At sabihin mong ayaw mo nang maulit yun. At aalis na rin ako agad. Babalikan ko na lang mamayang alauna rito si paring Larry. Hindi ako makaimik kaya ngumiti siya at tinila na ako papaakyat sa kwarto namin ni Larry. Nagpatugtog na rin muna ako ng malakas para hindi marinig ng mga kapitbahay ang boses ko, lalo at kahit anong gawin kong pagpipigil ay talagang lumalabas ang ingay ko kapag si Trevor na ang gumagawa noon sa akin. Makalipas ang mahigit 1 oras ay agad na rin kaming bumaba. Myra, alis na muna ako. Babalik ako ng pasado 12:00 para narito na si paring Larry. Sabihin mo, sabay ako sa kanya na magtanghalian na. Oo, sige. Sagot ko pa na abot tenga ang aking ngiti at kilig. Magmula nga noon ay halos 2 to 3 times a week siyang nagpupunta sa bahay ng 10:00 para lang gawin ang bagay na iyon sa akin. Kaya kapag mga araw na alam kong darating siya at excited na ako agad. Hanggang sa naisip ko na paano kung makabuo kami. Wala pa naman akong iniinom na protection. Kaya ang ginawa ko ay sinimulan kong painumin ng mga tsaa na pampababa ng dugo at blood sugar si Larry. Konti lang din ang pinapabaon ko sa kanya at walang karne. Gulay palagi ang ulam niya. Isang gabi noon ay pinakausapan ko siya na gawin namin ang bagay na iyon. Sabi niya naman na sige raw, subukan namin at ilang linggo na rin na mababa ang sugar niya. At sa kabutihang palad, tumayo ang kanyang paninindigan. Nagawa namin ang bagay na iyon kahit pa madalian masyado. Wala na akong pakialam kung mabilis at bitin ako. Ang gusto ko lang naman ay may mangyari sa amin para kung sakaling makabuo kami ni Trevor ay hindi paghihinalaan ni Larry dahil may ginawa rin naman kami. Noong sumunod nga na buwan ay wala akong dalaw. Hindi ko pa sinasabi kay Larry pero may hinala na ako dahil iba na ang nararamdaman ko sa aking katawan. Noong 2nd buwan ay doon na ako gumamit ng test kit at iyon ang ipinakita ko kay Larry. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas, sa tagal naming sumusubok ay nakabuo na rin daw kami. Nakukonsensya man ako sa aking pagsisinungaling, iyon lang din ang paraan para matupad ang pangarap kong maging ina. Dahil kung kay Larry lang ako aasa, malabo talaga noon. Lalo at walang kupas ang hilig niya sa mga pagkaing matataba at matatamis. Agad nalaman ng mga kaibigan namin na ako ay nagdadalang tao na. Pumunta sila sa bahay at nag-congratulate. Isang araw noon ay pumunta sa amin si Trevor. Bumili siya ng masasarap na pagkain at alak. Nag-inuman sila ni Larry bilang pagse-celebrate na magiging tatay na raw si Larry.
Nagpaalam si Larry na lalabas para bumili ng soft drinks at yelo dahil hindi nakabili si Trevor. Kaya sa medyo malayo iyon pupunta. Noong umalis si Larry at lumapit sa akin si Trevor. Sabi niya, Congratulations, kumare. Magiging mami ka na. sabi ko naman, oo nga eh. Hulaan ko, hindi yan kay Larry. At ipupusta ko ang lahat ng ari-arian ko. Sigurado akong ako ang tatay ng dinadala mo. Biglang nanggilid ang aking luha. Kinabahan kasi ako na baka aminin niya kay Larry na siya ang ama ng dinadala ko. Trev, parang awa mo na. Huwag mo namang sirain ang pamilya namin. Mahal ko si Larry eh. Meron lang siyang pagkukulang kaya ako nagawa yun. Sana naman ay hayaan mo kaming maging masaya. Wika ko pa habang naiiyak na. Sabi niya naman, Huwag ka nang umiyak. Wala akong balak na sirain ang relasyon nyo. Masaya ako na magkakaanak na kayo. Kahit pa ako yung ama. Gusto ko lang sabihin sa'yo na wala ka dapat ipag-alala sa akin. Hindi ako manggugulo. Pero meron lang akong isang pakiusap. Kapag nailabas ng batang yan at pinabinyagan ay kunin mo akong ninong. Para pwede ko siyang tulungan sa lahat ng pangangailangan niya. Nang walang magdududa. Dahil ninong naman ako. At kung magipit kayo financially at kailangan mo ng pera para sa anak natin, ay i-PM mo lang ako. Magpapadala ako ng sustento ng palihim. Mag-open ka ng secret bank account para doon ko ihulog ang pera. Okay? Huwag ka nang umiyak. Papabalik na si Larry. wika niya pa at bumalik na sa sala. Ako naman ay agad naghiwa ng sibuyas at nagilamos para kapag nagtanong si Larry kung bakit mapula ang mata ko at nagluluha ay sasabihin kong dahil sa sibuyas na request ni Trevor na ipahiwa dahil ilalagay sa sausawan ng crispy pata. Pagkabalik ni Larry ay hindi niya naman ako napansin dahil abala sila Trevor sa pagkukwentuhan. Noong sumapit ang pasado 4:00 ay nagpaalam na rin sa amin si Trevor. Sinabi niya rin na matagal na ulit siyang makakadalaw sa amin dahil baka flight niya na pabalik ng abroad sa susunod na linggo. Kaya nagsabi na lang kami ni Larry sa kanya na mag-iingat palagi. Pero ako, pasimple kong sinabi ang salitang salamat. Nang walang tinig, alam kong alam niya na kung para saan ang salamat na iyon. Mula iyon sa aking puso dahil sa pagkumpleto niya sa pagkatao ko bilang babae. Binigyan niya ako ng anak. Hindi ko rin naman sinunod ang sinabi niyang mag-open ng account. Malaki ang sweldo ni Larry at may mga namana pa siyang ari-arian sa kanyang mga magulang. Kaya sapat sa amin ang kanyang sahod at ipon para magpalaki ng anak. Wakas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Abigail. Gusto ko rin pong magbahagi ng aking kwento tungkol sa pag-ibig. At sana ay huwag niyo akong husgahan. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga lang ay meron tayong natutunan sa pagkakamaling iyon nang hindi na mauulit pa. Naganap po ito noong ako ay nag-aaral pa lang ng kolehiyo. Isang araw noon, habang naglalakad ako sa gilid ng daan, ay biglang may dumaang truck. Mabilis ang takbo noon at dinaanan ang nakastak na tubig sa gilid ng kalsada. Kaya tumasik iyon, sumaboy sa akin. Kaya nakaligo ako ng maruming tubig. Walang masyadong tao sa kalyeng iyon kaya walang nakakita. Kaso ang problema, wala ring dumadaang jeep o tricycle para aking masakyan papauwi ng bahay para makapagbihis ulit.
Gustong-gusto ko nang umiyak dahil sa nangyari. Hindi ko pa alam kung ano ang aking gagawin. Nang biglang may humintong kotse sa tapat ko. Miss, sakay ka na. Ihatid na kita kung tagasan ka man. Walang magpapasakay na taxi sa'yo sa ganyang itsura na basang-basa ka. I'm Ryan. Hindi ako masamang tao o sindikato ha. Sales agent ako ng mga sasakyan. Ito yung ID ko para maniwala ka. Naawa lang talaga ako sa'yo dahil mukhang papasok ka pa lang sa eskwela at nadiskrasya ka pa ng ganyan. Mahabang litanya pa noong lalaking nasa loob ng kotse. Tiningnan ko siyang mabuti at sinusuri ko kung masamang tao kaya siya o hindi. Doon ko napansin na pogi siya at mistisuhin. Tapos nakataas pa rin ang kamay niya na inaabot ang company ID niya. Kaya tinanggap ko iyon at tiningnan. Mukhang legit naman at alam ko kung saan banda ang showroom ng sasakyan na kanyang pinagtatrabahuhan. Ilang minuto ko rin iyong pinag-isipan kung sasakay ba ako sa kanya o hindi. Pero wala akong pagpipilian, tsaka umaga naman at clear ang bintana ng sasakyan niya kaya madali akong makakasigaw kung sakaling kidnapper siya. Sigurado kang hindi ka kidnapper, kuya. Oo nga, alika na. Wika niya pa, sabay naglatag ng black garbage plastic sa upuan sa tabi niya para hindi rin madumihan ang upuan, lalo at white pa naman ang kulay at mukhang bago rin ang sasakyan na iyon. Pasensya ka na ha. Kailangan kong sapinan ng upuan para hindi ko mapit ang putik mula sa damit mo. Tumango lang ako. Tapos sinatid niya ako sa tirahan kong boarding house. Miss, pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Tanong niya. Abigail. Okay. Next time, Abigail huwag ka nang maglalakad sa masyadong malapit sa kalsada. Lalo kung may naipong tubig sa gilid. Marami talagang balasubas na mga driver dyan. Hindi naiisip ang magiging perwisyo nila sa taong mababasa nila sa maruming tubig. Sabi ko naman, salamat sa paghatid sa akin ha. Pwede ko bang makuha yung number mo? Para kapag may time at extra budget ako ay may ilibre naman kita. Pambawi lang sa pagtulong mo sa akin ngayon. Yeah, sure. No problem. Sagot niya at binigyan ako ng calling card. Nakalagay nga roon ang buong pangalan niya, posisyon na sales agent at branch kung saan siya naka-assign. Pagkababa ko ng sasakyan ay agad na rin siyang umalis. Nagbihis lang ako at pumasok na rin sa school. Pero dahil doon sa lalaking naghatid sa akin ay tila nakalimutan ko ang kamalasan sa aking naranasan. Unti-unti na kasi nagsising in sa akin ang itsura niya. Maliban sa tisuyin na kutis, mukhang matangkad rin siya at maskulado kaunti ang katawan. Pero hindi naman matatawag na bulky. Masculine lang siguro ang tamang term para sa kanya. Pagkarating ko sa school ay sa second subject na ako pumasok. Dahil sobrang late na ako kung hahabol pa ako sa first subject. Naroon ako sa kantin habang naghihintay ng oras ng second subject at iniisip pa rin ang lalaking si Ryan. Parang may kakaiba kasi sa kislap ng kanyang mga mata. At syempre, obvious na interesado siya sa akin. Dahil hindi iyon basta tutulong kung walang interes. Pakiramdam ko rin ay meron kaming connection sa isa't isa. O yan bang may spark? Kinikilig nga ako habang iniisip siya. Palibhasa, no boyfriend since birth ako. Kaya bago sa akin ang pakiramdam ng pagiging in love. Naisip ko na napakaswerte ko kung magiging boyfriend ko ang lalaking iyon dahil tila ba nasa kanya na ang lahat. Lalo at mabait at matulungin. Kinagabihan, pagka-uwi ko sa kwartong aking inuupahan ay pagod na pagod ako. Umuulan na naman kasi noong pag-uwi ko. Kaya tila naubos ang energy ko sa biyaheng papauwi.
Pagkarating sa bahay ay kumain lang ako ng cup noodles tapos nahiga na. Habang nakahiga ay nag-browse ako sa Facebook at hinanap ang pangalan ni Ryan. Based sa calling card na binigay niya sa akin. Hindi naman ako nahirapang hanapin iyon. Totoo naman lahat ng details na sinasabi niya sa akin. Kaso nga lang, medyo nalungkot ako noong may nakita akong babae na inaakbayan niya sa mga pictures. Hindi kagandahan ang babae, medyo mataba, malaki ang ilong at maitim. Samantalang si Ryan ay tisoy. Idagdag pa na tila mas matanda iyon sa kanya. Kahit nalungkot ako sa bagay na iyon, ay inisip ko pa rin na baka naman ex-girlfriend lang. Lalo at matagal na ang date posted noong mga larawan. Bumalik ako sa mga personal pictures ni Ryan na siya lang mag-isa. Mga topless at nasa beach. Nanunuyo ang lalamunan ko habang pinagmamasdan ko ang kabuuan niya. Lalo na kapag napapatingin ako sa bagay na kanyang katago-tago dahil mukhang gifted siya roon. Kasi kahit naka-shorts ay halata ang pagkakabakat noon sa loob. Sa hindi katagalan ng aking pagtitig sa mga larawan niya ay nagsimula na akong makaramdam ng init sa katawan. Hindi na ako komportable at nababalisa na talaga. Kaya naman ginawa ko na ang bagay na makakapagdala sa akin sa dulo. Mababawasan na ang stress ko sa katawan, magiging mahimbing na ang aking pagtulog. Si Ryan ang iniisip ko habang ginagawa ko iyon. Hingal na hingal ako noong makatapos at pawisan rin. Iniisip ko kasi na si Ryan ang gumagawa sa akin ng bagay na iyon at sabay kaming makakarating sa dulo. Tila nga naririnig ko ang baritono niyang boses. Noong makabalik na ako sa tamang wisyo ay bumangon na muna ako upang maghugas ng sarili. Sobra kasi ang paglalagkit ko, lalo na roon. Tapos uminom na rin ako ng malamig na tubig mula sa aking mini ref, tsaka natulog. Alam kong magiging mahimbing ang tulog ko dahil sa aking ginawa. At ipinagdarasal ko na lang na sana mapanaginipan ko si Ryan na kasama ko siya na ginagawa ang bagay na iyon. Kinabukasan, balik sa dating routine, gigising at papasok sa eskwela. Makalipas ang ilang araw at araw na iyon ng Friday, nakaramdam ako ng pagka-bored sa bahay. Kaya naisipan kong i-text si Ryan. Hi Ryan, busy ka ba ngayon? Wala kasi akong ginagawa. Baka gusto mong maglakad-lakad nang malibre man lang kita kahit visual at palamig. Mabilis naman siyang nakapag-reply at sinabing, Wow, nice. I like that. Sige, wait mo ako sa boarding house mo. In 10 minutes. May tinatapos lang ako, tapos diretso na ako dyan. Sabi ko naman sa reply, Uy, huwag kang magmadali. Maaga pa naman. Take your time. Tapos, thumbs up lang ang reply niya sa akin. Agad na akong naligo at inihanda na ang sarili. Lumipas ang 15 minutes bago ko narinig na tumunog ang cellphone ko. May message ulit. Nasa labas na ako ng boarding house mo. Ikaw na lang ang pumunta rito para hindi ko na kailangan mag-park ng sasakyan. Text ni Ryan. Nag-reply lang din ako ng thumbs up tapos lumabas na ng boarding house. Pagkapasok ko sa sasakyan niya ay agad niyang pinatakbo ang sasakyan papuntang Malate, Manila. Sabi ko naman, saan tayo pupunta? Sabi niya naman, Pasensya ka na. Tsaka mo na ako ilibre ng fishbowl at palamig. Baka kasi mahirapan tayong maghanap noon. Ngayong gabi na eh. Tsaka kita mo naman ang panahon no. Panay ang kidlat. Mukhang uulan pa eh. Kumain na lang muna tayo ng dinner. Don't worry, sagot ko naman. Nagugutom na rin ako eh. Tsaka I have reason to celebrate.
Nakabenta na naman kasi ako ng 2 unit ng sasakyan kanina. At malaki-laki rin ang komisyon ko roon. Kaya order ka lang ng kahit anong gusto mo. Sabi ko naman, ala, nakakahiya naman. Kaya nga kita inaya dahil magbabayad ako ng utang sa'yo sa pag-save mo sa akin. Dun sa dinanas kong disaster. Tapos ngayon, ikaw na tuloy ang manlilibre. Sabi niya naman, huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga naman sa akin ngayon ay may kasama akong kakain. Kaya magiging masaya ang dinner ko. Okay, sige, sabi mo eh. Wika ko pa. Inihinto niya ang sasakyan sa tapat ng Shakey's restaurant. Pagkapasok namin ay sinabi niyang, "Oh, Pili ka na. sabi ko naman, ha? Ayoko, ikaw na. Ikaw naman ang magbabayad eh." Umiti lang siya at tumitig sa menu. May itinuro siya sa waitress, tapos umalis na ang waitress sa gilid namin. Pagkabalik noon ay set meal ang dala. 6 na chicken, carbonara, pizza at iced tea. Nahiyaman ako ng kaunti ay natuwa na rin ako dahil gutom din talaga ako at bihira naman akong makakain ng ganon. Hindi nga kami sagad sa kahirapan pero hindi naman sobrang luwag. Sakto lang na mapag-aral ako ng mga magulang ko sa private school. Pero kailangan pa rin magtipid. Dahil kung kakain ako sa mga ganong kainan ay hindi aabot ng 1 week ang allowance ko. Oh sige, kain lang. Sabi niya pa at ipinaglagay niya pa ako ng pagkain sa plato ko. Thank you ah. Pati na rin sa libre. No worries. Basta't makabenta ako ng sasakyan ay pwede tayong kumain ng 1 linggo sa ganitong kainan. Wika niya pa at agad nang nagsimulang kumain. Masaya ang kwentuhan namin at puro tungkol sa akin ang topic. Tila ba kinikilala niya ako, kaya mas lalo pa akong kinikilig. Sa tingin ko nga ay siya na ang boyfriend na matagal kong hinihiling na dumating sa akin. Matapos makakain ay pinatake out niya lahat ng hindi namin naubos. At sinabing ako na raw ang mag-uwi noon para may makain pa ako sa kinabukasan. Sinubukan ko namang tumanggi pero nag-insist talaga siya. Kaya sumang-ayon na lang din ako. Pagkalabas namin ng kainan ay inaya niya akong pumunta sa isang bar alang Malate lang din. Sabi ko naman na hindi ako sanay uminom ng alak. Sabi niya naman na hindi naman raw lasingan ang sadya namin. Manunood lang kami ng mga bandang tumutugtog roon. At iinom ng kahit 2 beer lang sa kanya at 1 naman sa akin. Kaya naman pumayag na rin ako. Pagkarating nga roon ay nagulat ako dahil 1 bucket ng beer ang in-order niya. Tapos ang pulutan ay calamares at sisig. Ang sabi niya naman, Huwag kang mag-alala. Ayos lang kahit 1 lang ang mainom mo. Kaya ko namang ubusin ng 1 bucket ng mag-isa eh. Nagsimula na nga ang panonood namin ng banda. Ako naman ay paunti-unti ang inom ng San Mig Lights habang pumapapak ng maraming pulutan. Hanggang sa hindi ko na malayan na nakaka3 bote na pala ako. Hinahayaan lang naman ako ni Ryan na kumuha ng beer. Tapos nagdagdag pa siya ng 3 dahil nabitin raw siya. Pasado 11:00 noong makaramdam na ako ng pagkahilo. Pero hindi ko ipinapahalata kay Ryan. Sabi niya naman, Oh, tara na. Ihatid na kita sa boarding house mo. Gabi na oh. Malapit ng maghating gabi. Tumango lang ako. Mukhang matibay sa inuman si Ryan dahil hindi naman halata sa kanya na nakainom. Maayos pa ang kilos niya at maingat ang pagmamaneho. Pagkarating sa boarding house ay sinabi ko sa kanya, Ryan, baka gusto mong magkape muna sa itaas. Para naman makapagkwentuhan pa tayo. Sabi niya naman, Ayos lang ba? Baka naman magalit ang mga ka-roommates mo.
Nako, wala akong ka-roommates. Solo ko ang room. Iyon nga lang, maliit lang din. Ganun ba? Sige, gusto ko pa rin na makakwentuhan ka kahit saglit. Wala din naman akong pasok bukas dahil Sabado naman eh. Ipinarada niya na lang muna ng maayos ang kanyang kotse, tsaka na kami umakyat sa boarding house ko sa second floor ng isang bahay. Pagkarating ko doon ay nagpaalam muna siya na magsi-CR. Malakas raw makapag-imbita sa CR kapag beer dahil matubig nga iyon. Ako naman ay nagsimula ng magpainit ng tubig sa electric kettle para may magamit kami sa kape. Ilang saglit pa ay bumalik na siya sa kwarto, pero ako ay nakaupo lang sa headboard ng kama ko. Nakatitig ako sa kanya. Sabi niya naman, Pwede bang makiupo sa kama mo? "Aba, oo naman." Abi, ang lakas mo palang uminom eh. Sabi mo, isa lang kaya mo pero tingnan mo, nakatatlo ka. Natawa naman ako habang nahihiya kaunti. Pasensya na. Nasarapan kasi ako sa pulutan kaya naman napagana rin ang pag-inom ng beer. Siya nga pala, salamat ulit sa libreng iyon ha. Ang dami ko talagang utang sa'yo. Sabi niya naman, ano ka ba? Ako nga ang nagpasama sa'yo na magpunta roon eh. Eh, paanong nagkautang ka? Hindi ko na sinagot ang tanong niya at nakatitig lang ako sa napakaamo niyang muka. Hanggang sa makita kong lumalapit siya sa akin ng dahan-dahan. Nalalanghap ko na ang mabango niyang damit. Tapos, inilipat ang kanyang labi sa tenga ko at sinabing, Abi, okay lang ba to? Pagkasabi niya noon, doon na nga namin ginawa ang bagay na mukhang pareho naming matagal nang inaasam. Noong ilapit niya na ang kanyang labi sa akin, ay ako na ang tumugon at ipinakita rin na gusto ko ang nais niyang mangyari. Nagtuloy-tuloy na nga kami sa aming ginagawa. Naging maingat naman siya, lalo at nalaman niya na iyon ang aking first time. Noong makatapos si Ryan, ay hindi ko alam kung nakatulog ba ako o nawala ng malay. Kinabukasan, paggising ko ay wala na siya sa tabi ko, pero may gamot sa lamesa at may 1 liter na Gatorade. May note rin sa tabi na nakasulat at ang sabi, Huwag ka na munang gumawa ng kahit ano sa maghapon. Kumain ka at uminom ng gamot. Tapos matulog ka ulit. Para hindi ka nalagnatin. Napangiti naman ako sa pagiging concern niya sa akin. Nag-text ako sa kanya pero hindi siya nagre-reply. Sumapit ang sunod na linggo, Martes na siya nakapag-reply sa akin. Ang sabi niya ay umuwi raw siya sa kanila sa Batangas. Sabi ko naman na, ano kung naroon siya? Bakit hindi makapag-reply? Hindi niya sinagot ang tanong kong iyon. Nagtuloy-tuloy pa nga ang paglabas namin tuwing Friday night. At pagkatapos ay may mangyayari sa amin. Pero hindi na sa boarding house ko, kundi sa mga lugar na merong pribadong silid. Mas okay raw doon dahil malamig at komportable. Dahil makakarami kami at pwede pa akong magpakawala ng ingay nang walang ibang makakarinig. Lumipas ang 6 na buwan na ganun kami palagi. Naisip ko na hanggang doon na lang ba talaga kami, walang commitment. Isang Sabado noon, muli na naman akong nag-message sa kanya, pero wala ulit siyang reply. Kaya naman, napilitan akong tumawag. Matagal iyong nag-ring bago may sumagot. "Hello? Sino po sila? Nasa banyo pa po si Papa naliligo." Wika ng isang boses na bata. Tapos may isang babae ang nagsalita na mukhang malayo sa bata. "Miggy, sino yan?" "Ewan ko po, Mama. Hindi nagsasalita eh. Ibigay ko po ba kay Papa yung cellphone niya?" "Wag na anak. Tatawagan niya na lang yan kapag tapos niyang maligo. Baka mabasa pa yan kapag ibinigay mo ron sa loob." "Okay po, Mama."
Bye-bye po kung sino man kayo. Tatawag na lang sa inyo si Papa ha. Wika noong bata at ibinaba na ang cellphone nang hindi pinipindot ang end call. Kaya naman naririnig ko ang paligid. Ilang saglit pa ay narinig ko ulit ang boses ng babae. Han, may tumawag sa cellphone mo. Sinagot na ni Miggy, hindi nagsasalita eh. Sabi naman ni Ryan. Baka client lang. Mahina ang signal rito kaya hindi magsasalita ang kabilang linya at hindi rin maririnig. Tapos biglang may pumindot ng end call. At alam kong si Ryan iyon. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Ibinigay ko ang lahat sa kanya at naniwala ako na siya na ang katuparan ng aking mga dasal. Pero mali pala ako. At totoong maling-mali rin ako sa simula pa lang. Hindi ako nagtanong kung single ba siya o may asawa na. Hindi ko rin siya masisisi dahil nung unang may mga nangyari sa amin ay nagpaalam naman siya na kung ayos lang gawin iyon. At walang pagdadalawang isip na pumayag ako. Ang mali niya lang dahil hinayaan niya akong mahalin siya sa kabila ng may asawa at anak na pala siya. Sumapit ang Lunes ng gabi. Pagkarating ko sa boarding house ay nakita ko na agad si Ryan na naroon naghihintay sa akin. Ang totoo, maghapon siya nagme-message sa akin na magkita raw kami pero hindi na ako nagre-reply. Noong makalapit ako sa gate ay agad niya akong sinalubong. Abby, let me explain. Mag-usap naman tayo. Sabi niya pa. Sabi ko naman, wala na tayong dapat pag-usapan para Ryan. Malinaw na sa akin ang lahat. May asawa at anak ka na. At hinahayaan mong mahilab ako sa'yo ng todo. Abby, please. It doesn't matter naman kung may asawa at anak ako eh. Pwede pa rin naman natin itong ituloy ng palihim eh. Hindi ito malalaman ng misis ko. Dahil nasa Batangas naman siya eh. Sabi ko naman, hindi na Ryan. Unang-una, anong itutuloy natin? Wala namang tayo eh. Ginagamit mo lang ako. Sinamantala mo yung pagiging mababaw ko mag-isip at pagtitiwala. Kaya nangyari ang lahat kahit wala tayong relasyon o commitment sa isa't isa. And by the way, ayoko maging other woman. May natitira pa akong respeto sa sarili ko, no? Kaya iingatan ko na lang kung anong natitira pa sa akin. Sige na. Umalis ka na. Bago ko patawagan yung misis mo at sabihin sa kanya ang lahat-lahat, nahanap ko na ang Facebook account niya. At mukhang hindi siya maingat dahil naroon ang cellphone number niya. Pwede ko siyang makontak via text or Facebook. Ang totoo nga niyan, inaccept niya ang friend request ko. Sabi ko office mate mo ako. Kaya kung hindi mo ako titigilan sa pangungulit mo, malalaman talaga ng asawa mo ang lahat ng to. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Ryan. Hindi na siya nagsalita at dahan-dahan ang pumasok sa sasakyan niya at umalis. Ako naman ay umakyat na sa unit ko at pagkarating roon ay todo ang iyak ko magdamag. Kasalanan ko naman lahat ng iyon at wala rin akong ibang dapat sisihin. Pero at least, I learned my lesson. Kaya sana may napulot na aral din rito ang inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito na aking unang pag-ibig. Lubos na gumagalang, Abby.